Hello everyone, I'm Oscar and this is Tech Tribe Review. Nasa road to 100 subscribers tayo kaya please tulungan niyo ako maabot yan. And huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para maging updated kayo sa mga susunod nating videos. Ngayon is I'm gonna share with you my experience with iPhone 16 Pro after 2 weeks of use. Unahin natin ang mga shortcuts na aking experience. So first is the shortcut and setting issues. No. So napansin ko na hindi gumagana yung mga nakaset kong automatic messages na dapat nagse-send. So may isinet kasi ko ditong shortcut na every 5 AM is magte-text ito. However, based on my experiences, tama naman yung setup kong ginawa. Tama naman. Every 5 AM siya. Ayan o. Ngayon gumana siya kasi naka-online yung cellphone. Ngayon, pag chinek natin tong messages ko before, every 5 AM, walang lumalabas na text dyan. Unabis wala. Ngayon lang kasi naka-open yung cellphone, 5 AM. So, tama naman yung setup niya, pero previously, hindi gumagana. Hindi siya nagtitrigger at all. Parang walang nangyayari kahit tama naman yung kanyang setup. Tapos, sa settings naman, medyo nakakainis lang kasi kapag in-open ko siya, from the background, hindi siya nagre-respond. Kung mapapansin ninyo sa ating previous video kung saan 3 times siyang nag-freeze yung settings. No? Sometimes, after that instances, nangyayari pa rin siya dito sa iOS 18.2 na pag nag-check ako ng settings, is bigla siyang humihinto. Ngayon, hindi mo siya mapapansin kasi okay naman siya. Meron pa akong isang issue sa automation. Dito naman sa automation is that may sinet akong speak text function. For example, ito, when I get a message from my wife, ito ang magiging sabihin niya. Message from ID. Yun dapat ang aking marireceive na speak text function. Pero, pag itong cellphone is matagal na nakababa, for example, ganyan, mga 1 oras na, tutunog siya ng normal na message alert. Pero wala yung message from IV. Wala yon. So, I don't know the problem. I think sa shortcuts and automation application siya may problema. I don't know if it's optimized na. Pero let's see. Ngayong araw na to, sa pagkakaalam ko is meron ng 18.2.1. Then, let us see kung magkakaroon ng improvement. Yan o, 18.2.1. Keep on update kasi naka 18.2 pa rin ako. Next kong na-experience during the usage of iPhone 16 is yung assistive touch issue niya. Okay? Normally, kapag hindi mo ginagamit, nasa gilid lang siya. Kung makita nyo ito. No? Nasa right side. Pag naka-portrait or naka-landscape. Let's see. Ayan o. Pag right side. Kita nyo naman, pag naka-landscape, nasa right side. Ngayon, walang problema dyan. Ngayon, pag nasa left side siya, left side. Okay, nasa left side siya, kita nyo naman. Pag nag-landscape siya, ayun, sa gitna. Diba? Medyo na-irritate ako. Ito niya. Hindi siya nag-i-stick sa left side, sa gilid. Nakaka-distract lang. Lalo na, for example, may pinapanood yung video or naglalaro ka. Sana ma-fix ito kasi sobrang hassle mag-adjust. Kung meron kayo nakitang solutions para dito sa na-experience ko na to or up until now, na-experience yung ganitong issue, please help me make a way to solve this issue. Next is the update features ng 18.2. Meron akong nagustuhan na pag nag-take ka ng videos and recordings. Kapag ka nag-take ka ng video, if you want to take different angles, the normal before is, for example, kuha ka ng video side na to, side na to, side na to, ganyan. So, 1, 2, 3. 3 files ka agad yan. Ngayon, using i18.2,
is meron na siyang pause button. Kung saan, for example, now I'm taking a video. I-pause mo lang siyang ganyan. Kuha ka ng panibagong angle. Continue mo lang. And i-pause mo ulit. Kuha ka ng panibagong side. Then pause. Post. Makita mo, naka-post, nakalagay. Then, if you think you're done with your video, then you can eventually stop the recording. Then, pag chinek mo yung video na yan, isang file na lang yan. Is meron na siyang pause button. Kung saan, for example, now I'm taking a video. Pause mo lang. Ayan. And i-pause mo lang. Then, that's one of the update or one of the nice features that I've encountered sa paggamit ng iOS 18.2. Next is sa may voice din naman. Ang kagandahan dito sa voice recordings is meron na siyang kasamang script. Real time niyang tinatranscribe yung recording mo. Not totally real time, but after the recording, merong lalabas na parang message or script icon sa taas. And base experience ko, hindi niya pa rin, I think, kaya yung Tagalog. But if your text or recording is in English, I think it will definitely record the correct words that you are saying. So, testingin natin. So, good morning. I am trying to record my audio and to show you guys what's the update in 18.2 of the iOS. Okay, so we have 14 seconds recording and let us see kung natatranscribe niya ba yung English that I've said before and yung Tagalog ngayon na sinasabi ko. Kung makita niyo, ito yung sinasabi kong script icon. So ito, lumabas. Let's see kung naiintindihan niyo sinasabi ko. So, good morning. I am currently trying to record my audio and to show you guys what's the update in 18.2 of the iOS. Okay, so we have 14 seconds recording and let us see kung natatranscribe niya ba yung English that I've said before and yung Tagalog ngayon na sinasabi ko. So, makita nyo naman, yung Tagalog na sinabi ko, hindi niya maintindihan. Pero yung English is nakikita niya. Then, let's go back sa ating battery experience. Sa isang full charge, tumatagal naman siya ng almost 2 days. No? Hindi ako gumagamit ng LTE or data. Pure Wi-Fi connections lang. And based on our history, hindi nyo pala makita rito yung aking charging habits, no? Pero 2 days ago, nung nag-full charge siya ng 100% ng 9 PM, umabot pa siya ng 9 PM ulit. Kasi gradual lang yung kanyang drain ng battery drain. That's the good thing about the battery experience in iOS 18. Nakatulong din dito yung low power mode automation na sinetup ko. Kapag bumaba siya ng 25% is magsasalita siya. Low power mode activated. So pagka narinig ko na yun, I have to make sure that naka-ready na yung aking charger beside me. Reminder lang, yung mga lithium batteries na nandito sa ating mga iPhones ay dapat hindi dinidrain below 10% kasi nakakabawas ito ng lifespan ng mga batteries natin. So make sure that below 25% but not less than 10% i-charge na natin yung ating mga iPhones. And aside from that, ang maganda rin na experience ko dito sa iOS is the night shift and eye care feature. I wanna share with you yung setup ko sa night shift. Inactivate ko ang night shift mula 7 PM hanggang 5 AM. Kasi itong paraan para ma-lessen ang strain sa ating mga mata, lalo na kung mahilig kayong gumamit ng phone sa gabi. Madali lang itong i-activate, no? So, search natin si display and brightness and night shift. Kung mapapansin ninyo, ang schedule ko sa night shift is 7 PM to 5. Ano ba ang mangyayari pag night shift? Okay? So, pagka naka-night shift siya,
napaka-bright ng kanyang color. Ay, pag naka-off yung night shift, napaka-bright ng color niya. White kung white, red kung red, blue kung blue. Kung mapapansin nyo naman. Diba? Ngayon, pag activated yung night shift, biglang mag-iiba ng kulay yan. Para siyang dim light. So, that's the idea. Kapag gumagamit tayo ng ating mga cellphone, make sure na alagaan pa rin natin ang ating mga mata para masulit din natin yung mga gadgets natin. So, aside from night shift, activated din yung screen distance feature. Sa screen distance, kapag ka nakita ni iPhone na medyo nalalapit na yung mukha mo sa cellphone mo or dahan-dahan lumalapit sa yung cellphone, your phone is too close, malapit lang masyado sa mata mo, then automatic na siya mag-screen lock, parang ganun. Just make sure that nalagaan natin ang ating mga mata. And then, yung isa namang naging problema dito sa iOS 18.2 is yung mga delayed notifications. No? Parang nangyayari, for example, may nag-text or may nag-chat ng alas 8 ng umaga and ito is nakapatay or nakababa lang na ganyan. Pagka-check kung ganyan, saka palang papasok lahat ng mga messages, mga chat, saka palang magpa-pop up dito yan sa screen. I don't know what's the problem, but based on my reviews sa TikTok, marami pa experience ng ganong problema. Yung delayed yung notifications. Pagka in-unlock ko siya, saka lang papasok yung mga messages. I don't know what's the problem with iOS 18.2 and I'm hoping that ma-resolve ito ng Apple. And ang comment ko lang is yung camera button na upgrade ni iPhone, no? So pag-usapan natin tong bagong hardware feature ni iPhone 16 Pro, dedicated camera button dito sa may gilid. Dati, itong area na to sa aking sa iPhone 12 is parang SIM card tray. Na SIM card tray yata ito dati. Pero in-upgrade nila into camera button. Kung ako ang tatanungin ninyo, medyo walang silbi. Useless itong Apple hardware update na ginawa nila. Bakit ko nasabing walang silbi or nonsense? Kasi, pwede namang shortcut yan dito sa screen lang. No? Pwede namang shortcut lang yan. Gaya ng mga naririnig ko, tama din naman sinabi nila. Pag meron kang open na camera, pag pinipress mo to minsan, gumagalaw siya. I think for me, no? Hindi siya ganun kaganda ang update. Napaka-redundant lang kasi, napakadami mong button. Ito, action button, ito wise choice ito for me. But another button for the camera, I think it's useless. Pero kung mabilisan nga naman, press mo lang siyang ganyan, diba? Anyway, I think nilagay ito ni Apple ni Apple para sa Apple Intelligence kasi you can activate the Apple Intelligence using this camera button. Ang question ko lang, yung mga naka-iOS, mga iPhone 15 below na walang camera button, paano nyo ba ina-activate yung Apple Intelligence ninyo? Honestly, hindi pa rin ito ganun ka-game changer. Napaka-useless ng camera button na to. So, next time, I will have an honest review kung kailangan nyo bang mag-update sa iPhone 16 Pro if you are coming from 12, 13, 14, and 15. But yeah, those are the experiences after the 2 weeks of use. 2 weeks of using this iPhone 16 Pro and I'm running it on 18.2. And nakita nyo naman kanina, meron tayong panibagong update. I-update ko na siya ngayon kaagad. 18.2.1 para makita natin kung mayroon bang fix sa bug na na-experience natin during the last 2 weeks of my gamit ng iPhone 16 under iOS 18.2. Okay? Alright, that's for today's review and I hope nakatulong ang aking mga insights para maging informed kayo sa pag-purchase. For example, if you're gonna buy an iPhone 16 Pro, may mga questions kayo o gustong iparating experience sa amin or sa akin, feel free to comment down below. And again, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future tech reviews. Again, I'm targeting 100 subscribers by the end of January. And please help me reach that.
See you in the next one.